And itong person mo, na-realize niya na parang ikaw na yung the one. Para sa kanya, ikaw na yung the one. Swerte ka. Ikaw yung lucky charm niya. Para sa kanya, mga kapiksi, ikaw yung lucky charm ng person mo. And naging maganda yung takbo ng buhay niya dahil sa inyo, mga kapiksi, kaya talagang tinatrato kanya ng may pagmamahal. Guys, para kang para sa kanya, isa kang prinsesa or reyna or prinsipe or hari, depende kung anong gender niyo, di ba? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Mga kapiksi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon nyo, kung pwedeng nararamdaman nila or parehas. Love, yay! Kilig-kilig na naman kayo dyan, mga kapiksi. Pero eto guys, talagang pagmamahal, pag-ibig, nandun yung commitment, romantic love, mga kapiksi, pwedeng parehas kayo, pwedeng ikaw or siya, pwedeng parehas kayo. Pero there's love in the air para sa relasyon na to, guys. Meron ding embarrassed. So eto guys, ito yung nahihiya, pwedeng kung sino man yung, usually naman mahihiya ka sa partner mo kapag may pagkukulang ka sa kanya, diba? So it's either ikaw yan or siya, mga kapiksi. Pero kung meron kayong pagkukulang, pag-usapan nyo lang, diba? And you just need to accept wholeheartedly yung inyong mga partner or specific person sa ngalan ng pagmamahal, diba? And meron din ditong longing, miss na kayo, miss nyo na yung isa't isa. Pwedeng LDR kayo guys, pwedeng magkahiwalay, pwede rin na no contact, let's say for example, in a relationship kayo pero hindi kayo masyadong nag-uusap, and dahil doon namimiss nyo na yung isa't isa, mga kapiksi. Pero if ever man na nasa no contact stage kayo, parang hindi kayo kino-contact nitong person na to dahil nahihiya sila sa inyo. Siguro nga kasi dahil may ginawa silang hindi maganda sa inyo. Pero nandun pa rin yung pag-ibig, pagpamahal, mga kapiksi. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Titingnan natin talaga kung ano yung feelings ng person nyo, sa mga pagkakataon na to. Ito yung deck na gagamitan natin, mga kapiksi. So, shuffle ko muna to guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30 guys, kaya mag-avail na kayo. So, eto, Libra, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung ating feelings, energy. Mga kapiksi, masaya itong person mo. For some of you, pwedeng karmic connection kayo, mga kapiksi, and kahit na may mga problema na nangyayari sa relationship nyo, nalulusutan or nalulutasan nalulutasan, ibig sabihin nagkakaroon ng lunas pa rin.
nalulunasan yung inyong mga problema and challenges. Ang maganda kasi dito guys is parang for some of you parang I'm sensing na matagal nyo nang kilala yung isa't isa, so very comfortable na kayo sa isa't isa, pwedeng matagal na yung relationship nyo and parang kabisado nyo na. So ibig sabihin parang alam nyo na yung topak nila, alam na nila yung topak ninyo, and nakapag-adjust na kayo, no? Sa isa't isa. So madali nyo silang naiintindihan, madali nyo naiintindihan yung mga trip nila sa buhay. Etong person mo, mahal na mahal ka na to guys, and etong sinasabi natin na embarrassed. Yan. So may mga pinagsisihan siya. Parang feeling ko meron siyang mga pinagsisihan na hindi niya nagawa versus dun sa nagawa, no? Sometimes nagsisisi tayo kapag may nagawang hindi maganda, yes of course, pero ito parang nagsisisi siya kasi meron siyang hindi nagawa for you. So comment down below guys if naka-resonate kayo, no? Pero pwede naman baliktad, baka nga yung iba sa inyo baka may nagawa silang hindi maganda, pero for some of them parang meron silang pinagsisisihan na hindi nila nagawa for you. So let's say for example, baka gusto nilang i-date ka sa mamahaling restaurant or sa 5-star hotel or sa travel, ganyan, na parang gustong-gusto mo na hindi niya naibigay sa'yo. Nagets nyo ba? So nahiya siya sa ganun, and parang sa isip-isip niya, I could have done better, sana mas naging better ako, sana mas nagsikap ako para naibigay ko sa kanya yung gusto niya. Kasi itong person mo, gusto niya na i-fulfill yung mga wish mo. Ibig sabihin, gusto niya na ibigay sa'yo, maging provider sa'yo. Gusto niya na kung ano yung hingin mo sa kanya, ilambing mo sa kanya. Gusto niya na parang readily available or palaging available siya for you. And nung mga times na siguro naglalambing ka sa kanya, ganyan, tapos hindi niya yun naibigay sa'yo, even yung connection, communication, ganyan, baka masyado siya naging busy nung mga time na yon, hindi siya nag-reach out or something, pinagsisihan niya. Okay, kasi sabi ko nga sa inyo, gusto ng person mo na readily available siya every time na meron kang hingin or hilingin sa kanya. And ang pinagsisisihan niya is pag hindi niya yon nami-meet or hindi niya yon nabibigay, mga kapiksi. Okay? Why? Kasi mahal na mahal ka ng person mo guys. Okay? And itong person mo, na-realize niya na parang ikaw na yung the one. Para sa kanya, ikaw na yung the one. Swerte ka. Ikaw yung lucky charm niya. Para sa kanya, mga kapiksi, ikaw yung lucky charm ng person mo. And naging maganda yung takbo ng buhay niya dahil sa inyo, mga kapiksi, kaya talagang tinatrato kanya ng may pagmamahal. Guys, para sa kanya, isa kang prinsesa or reyna or prinsipe or hari, depende kung anong gender nyo, di ba? Pero mga 90% naman sa inyo is mga babae, mga kapiksi. So for some of you, parang gusto niya na itrato ka na prinsesa kasi sinwerte siya, or parang feeling niya, ang swerte-swerte niya na ikaw ang naging kanyang partner or specific person. So there's a lot of love, so much love in the air, Libra, para sa inyo. Sana naka-resonate kayo kasi bihira lang yung maka-resonate guys pagka maganda yung love reading. Madalas sa love reading talaga nega no? So anyway, meron ditong presence ng punong-puno ng pag-ibig guys. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, pwede kayong magkaibang lahi, magkaiba ng kultura, reliyon. For some of you guys, pwede nagsinungaling din itong person mo or may pagsisinungaling siya na ginawa sa'yo, no, with this. Kaya siya nahihiya. Pwedeng may tinago siya sa'yo, pwede nagkaroon ng betrayal, deception, mga kapiksino, kaya siya nahihiya. Pero I'm sensing na this is parang one time lang na nagawa ng person mo, pero very guilty agad siya. Very guilty yung peg ng person mo. Let's say for example, nagsinungaling siya, parang very guilty siya na nagawa niya yun, or kung ano man yung nagawa niya. Agad-agad niya yun na-realize, mga kapiksi, and agad-agad niyang pinagsisihan, no? Agad-agad din niyang pinagsisihan kung meron siyang
pangit or maling nagawa sa inyo, mga kapiksi. Hindi lang to embarrassment or embarrassed, pero guilt. Pati yung guilt, mga kapiksi, nandun. Remorseful, ganyan. So, nagsisisi naman siya, mga kapiksi. I'm not sure if humingi siya ng sorry sa inyo or what, pero deep inside nila, parang gusto nilang hugasan yung kasalanan nila, because deep inside, hindi sila ganun klaseng tao talaga. So, baka na-tempt sila or what, pero you should know better, mga kapiksi, ko anong klase ng person yung person mo. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, guys, as long as pagmamahal is concerned, love is in the air para sa inyo, kasi mahal talaga kayo ng person nyo, mga kapiksi, and para sa kanya, walang makakapantay sa iyo. Alright? Okay, so yeah, sana makaresonate kayo, and comment down below, guys, if nakaresonate kayo. Ito, guys, dahil ito yung maganda, mind nyo. First time after ko mag-record ng 10 video. Ngayon lang may pa-mind, kasi ngayon lang may maganda. So, ito, mind romantic relationship, mind harmonious relationship, mind mahal na mahal ako ng person ko. Yan. Comment nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. Okay? And ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.